Welcome back mga kwentuhan, smile. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Aiden Tan, nagsasabing sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay walang iba kundi yung kilalang manunulat at spiritual teacher na si Dr. Wayne W. Dyer. Huwag na po natin patagalin at tatawagin ko na po si Ai. Ano ang masasabi mo sa pangyayari sa buhay ni Dr. Wayne W. Dyer? Yung bang masasabi mo na may turning point? Yung parang mayroong version na before and after version. Ang pinakaklarong turning point sa buhay ni Dr. Wayne Dyer ay ang kanyang pagbisita sa libingan ng kanyang ama noong 1974. Ito ang sandali na nagpabago sa kanya mula sa pagiging isang academic professor tungo sa pagiging father of motivation. Narito ang before at after version ng pangyayaring ito. Ang before, galit at bisyo. Bago ang 1974, si Wayne Dyer ay puno ng matinding pait at galit. Ang kanyang ama, si Melvin Dyer, ay iniwan sila noong sanggol pa lamang siya, kaya lumaki si Wayne sa mga foster homes at orphanage. Mindset. Labis ang puot niya sa kanyang ama. Sinisisi niya ito sa lahat ng hirap na dinanas niya noong bata pa siya. Lifestyle. Bagamat matagumpay siyang professor sa St. John's University, uminom siya ng malakas at may mga unhealthy habits. Pakiramdam niya ay stuck siya sa isang cycle ng negativity kahit na nagtuturo siya ng psychology. Ang turning point, ang pagbisita sa Biloxi. Noong Agosto 1974, nagmaneho si Wayne patungong Biloxi, Mississippi, para hanapin ang puntod ng kanyang ama na hindi niya kailanman nakilala. Ang plano niya noong una ay tumayo sa harap ng libingan at mura-murahin o ilabas ang lahat ng galit niya rito. Ngunit nang makarating siya roon, may naramdaman siyang kakaibang puwersa. Sa halip na sumigaw, bigla siyang naiyak at nagsabi ng, "From this moment on, I forgive you." Sa sandaling pinatawad niya ang kanyang ama, naramdaman niya na ang mabigat na kadena sa kanyang dibdib ay biglang naputol. Doon niya napagtanto na ang galit niya ay hindi nagpaparusa sa kanyang ama, na matagal nang patay, kundi nagpaparusa sa sarili niya. Ang after. Ang pagsilang ng Your Erroneous Zones. Pagkatapos ng hapon na iyon sa sementeryo, nagbago ang lahat sa kanyang career at pagkatao. Creativity. Pagbalik niya sa New York, isinulat niya ang kanyang pinakasikat na libro, ang Your Erroneous Zones, sa loob lamang ng 14 na araw. Ang librong ito ay naging isa sa best-selling books sa kasaysayan. Purpose. Iniwan niya ang kanyang tenure bilang professor. Kinuha niya ang lahat ng kopya ng kanyang libro sa kanyang trunk at nag-ikot sa buong Amerika para mag-talk sa mga radio stations at bookstores. Healing. Tumigil siya sa pag-inom ng alak at mas nag-focus sa spiritual at self-help growth. Hindi na siya biktima ng kanyang nakaraan. Siya na ang author ng sarili niyang buhay. Sinasabi ni Dr. Dyer na kung hindi niya pinatawad ang kanyang ama noong araw na iyon, hindi sana siya naging inspirasyon sa milyon-milyong tao. Ang forgiveness ang nagsilbing susi para maging manifestor siya ng sarili niyang tadhana. So, napaka-importante pala talaga yung pagpapatawad. Talagang malaking lesson ito para sa atin lahat. Tumpak. Sa kaso ni Wayne Dyer, ipinakita niya na ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala sa atin, kundi para sa sarili nating kalayaan. Sabi nga niya, ang pagdadala ng galit ay parang pag-inom ng lason at pag-asa na ang kaaway mo ang mamatay. Noong pinatawad niya ang tatay niya, hindi niya binura ang ginawa nito, kundi tinapos na niya ang kapangyarihan ng nakaraan sa kasalukuyan niya. Narito ang 3 malalalim na lesson na makukuha natin sa turning point na ito. Forgiveness is a decision, not a feeling. Hindi hinintay ni Wayne na maramdaman ang pagpapatawad. Pumunta siya sa sementeryo na galit, pero nag-decide siya na bitawan na ito. Minsan, kailangan lang nating piliin na huminto sa paninisi. The creative block. Kapansin-pansin na matapos ang pagbisita niya sa Biloxi, doon lang niya naisulat ang kanyang bestseller sa loob lang ng 2 linggo. Ibig sabihin,
Ang tinatagong galit ay isang energy block. Kapag nailabas mo ito, mas magiging malikhain at produktibo ka. Rewriting your story. Mula sa pagiging ulilang iniwan ng ama, binago niya ang label niya sa sarili bilang isang taong nagtagumpay dahil sa kanyang pinagdaanan. Napakagandang paksang pag-isipan nito. Sino o ano ang ama sa buhay natin na kailangan nating puntahan sa sarili nating biloksi para tuluyan na tayong makalaya? Sigurado akong marami makakarelate ito sa nangyari sa buhay ni Dr. Wayne W. Dyer, lalo na doon sa pagpapatawad niya sa kanyang ama. Totoo yan. Napakalakas ng hugot ng kwentong ito dahil marami sa atin ang may bit-bit na unresolved issues sa ating mga magulang o sa nakaraan. Madalas, ang akala natin ay pinaparusahan natin ang ibang tao sa pagtatago ng galit. Pero sa huli, tayo lang pala ang nakakulong. Kung iisipin mo, ang ginawa ni Dr. Wayne Dyer ay isang halimbawa ng radical forgiveness. Hindi siya naghintay ng sorry mula sa tatay niya, na imposible na ngang mangyari dahil pumanaw na ito, kundi kinuha niya ang inisyatibo na tapusin ang cycle ng pait. Napaka-relatable nito sa atin dahil universal ang family struggles. Halos lahat tayo ay may pinagdaraanan sa pamilya, maliit man o malaking sama ng loob. Success after release. Maraming tao ang nakaka-relate sa pakiramdam na stuck sa buhay o career at hindi nila alam na ang preno pala ay ang bigat na daladala nila sa puso. The power of choice. Pinapatunayan nito na kahit gaano kapangit ang simula ng kwento mo, orphaned, foster homes, may kapangyarihan kang baguhin ang ending. Sa ganitong klaseng kwento, madaling makita ng mga tao ang sarili nila. Ipinapaalala nito na ang tunay na tagumpay ay hindi lang tungkol sa pera o career, kundi tungkol sa inner peace. Oo nga, dahil dito, nawala sa puso niya yung galit niya sa kanyang ama dahil sa pagpapatawad ng ginawa niya. At ang maganda nito, nabuksan yung kanyang creativity. Kaya nakapagsulat siya ng libro na naging bestseller ka, yung tinatawag na libro na Ironis Zone. Ito talaga ang pinaka-magic na part ng story niya, yung direct connection ng emosyon sa career success. Minsan kasi, iniisip natin na ang writer's block or ang pagiging stuck sa trabaho ay dahil lang sa pagod, pero sa kaso ni Wayne Dyer, ang bara pala ay nasa puso. Isipin mo, sa loob ng maraming taon, ay dala-dala niya ang bigat ng galit. Nang bitawan niya iyon sa biloksi, parang binuksan ang isang gripo. Ang sabi nga niya, ang Your Erroneous Zones ay sumulat sa sarili nito dahil sa sobrang tindi ng inspirasyon na dumaloy sa kanya. Narito ang ilang creative takeaways na pwedeng kapulutan ng aral. Emotional decluttering. Parang computer na maraming open tabs at background apps, ang galit ay kumakain ng mental energy. Noong nag-close siya ng tab ng galit sa tatay niya, bumilis ang takbo ng isip niya. Authenticity. Mas naging totoo ang boses niya sa pagsusulat dahil hindi na siya nagsasalita mula sa lugar ng pait, bitterness, kundi mula sa lugar ng kalayaan, the flow state. Ang creativity ay nangangailangan ng space. Ang pagpapatawad ang naglinis ng space na iyon para makapasok ang mga bagong ideya. Napakagandang lesson nito para sa kahit sinong creator o kahit sino mang gustong umasenso. Minsan, ang kailangan natin para umabante ay hindi bagong skill, kundi ang pagbitaw sa luma nating bit-bit. At diyan po nagtatapos ang aming usapan ni Ai. Sana po ay meron kayong napulot na aral, lalo na yung pagpapatawad. Biro mo, nung nagpatawad siya sa kanyang ama, ay nagkaroon siya ng creativity, nakapagsulat siya ng libro na naging bestseller pa. Sa muli, maraming salamat po sa inyong panunood. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo sa susunod. Maraming salamat po. Love you all.